Sa mga ka-money magnet, alamin natin ang mga malas sa harapan ng ating pintuan na dapat nating tanggalin upang tayo ay makaiwas sa anumang kamalasan na maaaring idulot nito sa ating buhay at sa ating mga tahanan. Umpisahan natin sa mga malas sa harapan ng ating pintuan. Alam mo bang pagbukas mo ng pintuan, malas na ang bubungaran ay kusina o elemento ng fire element. Malas po ang bagay niyan dahil ang fire element, kapag ito ang nangibabaw sa tahanan, ang magsisimulan niyan ay pag-aaway, pagkakagulo o init ng ulo. Kaya naman hindi maganda na ang mabubungaran kapag bukas mo ng pintuan ay ang fire element. Mainam na kapag ganito ang sistema sa tahanan, mas mainam na meron kang pangontra. Mainam na magsabit ka sa pintuan ng Chinese coin o crystal ball kahit alin sa dalawa na yan. Dahil ang Chinese ball o crystal ball na yan ay may bibigay ng swerte at sisip-sip ng mga kamalasan. Isa pang bagay na malas na nakaharap o makikita sa pintuan ay ang higaan. Ibig sabihin yung kwarto mo ay direktang nakatapat sa main door pagbukas nito. Ang elemento ng pagkakapagod, anxiety, depression ang mangingibabaw sa buhay mo. Hindi kasi dapat na ang kwarto at ang main door, pintuan ng kwarto, pintuan ng main door ay magkatapat. Magkukos po ito ng conflict. At kapag ganito ang nangyari, ang sistema sa buhay mo ay may experience mo ang madalas na anxiety, depression, pagkapagod na kahit wala ka namang ginagawa ay ramdam mo na pagod ka, na uubusan ka ng enerhiya. Dahil nga pagbungad sa main door, kwarto mo agad ang magbibigay ibabaw. Crystal ball lamang ang ilagay para makaiwas sa kamalasan. Siyempre, iwasan mo rin ang pintuan na may mga sharp object na nakatapat dito. Ang mga sharp object na yan ay tinatawag na poison arrow. Ang mga poison na yan na direktang nakatapat sa pintuan ay maaaring mag-cause o makapagdulot ng problema sa aspeto ng pananalapi. Pinapabagal nito ang daloy ng positive chi sa loob ng tahanan. At kapag bumagal ang daloy ng positive chi sa loob ng iyong tahanan at sa loob ng iyong bahay, ang mangingibabaw sa iyong buhay at bahay ay kapinsalaan, panganib o pagkakasakit. Kaya mahirap na ganito rin ang sistema o setup ng bahay mo na pagtipong pagbukas mo ng pintuan, pointed arrow agad ang masisilayan o mga pointed object. Crystal ball or Chinese coin ang sagot yan. Siyempre, kapag naman sa main door, ang bukasan nito, ang bungad ay hagdanan. Isa rin po yan sa may malas na dulot sa ating buhay. Kaya pwede kang magsabit ng crystal ball o di naman kaya Chinese coin sa harap ng pintuan kahit alin sa dalawa na yan. Pwedeng Chinese coin na sumisip-sip ng negative energy. Pwede rin namang crystal ball. Kapag ang mga yan ay nakasabit, maiiwasan ang kamalasan. Sapagkat kapag kasi ang pintuan ay direktang nakatapat sa iyong hagdanan, pag-flow ng positive energy and agaran din itong lalabas sa iyong bahay. Hindi siya mag-stay o hindi siya mananatili. Kumbaga, ang pasok ng blessing ay magiging panandalian lamang. Hindi magtatagal sa iyong tahanan, kaya sabitan mo ng crystal ball or Chinese coin. Isa pang bagay na maaaring makapagdulot ng kamalasan ay kapag bukas mo ng pintuan ay may mabubungaran kang salamin. Alam mo bang ang salamin at pintuan ay hindi mo dapat pinagtatapat? Ito po kasi ay tinatawag na lagus at ang swerte
swerteng dadaloy sa tahanan pag tumama sa salamin ay agaran ding lalabas sa iyong bahay. Ang tendency po niyan ay magkukos po ito ng problema sa aspeto ng pananalapi. Ikaw rin po ang mamumblema niyan, sapagkat kapag ganito ang setup ng bahay mo, walang grasya o blessing na magtatagal sa tahanan mo. Kaya kung hindi maiiwasan at hindi mo naman matanggal ang salamin sa harapan ng pintuan, magsabit ka na lamang ng crystal ball or kaya naman Chinese coin para ang positibong enerhiya na dadaloy ay hindi agad lalabas ng iyong tahanan. Isa pang bagay na dapat mong pakakatandaan sa harapan ng pintuan ay ang tinatawag na tapat-tapatan na pintuan ay hindi dapat. Ito kasi ay sinasabing lagus-lagusan. Pagpasok ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan ay agaran din itong lalabas sa kabilang pintuan. Ibig sabihin, anumang pagsisikap ang iyong gawin ay hindi tatagal ang blessing sa loob ng bahay. Agaran din itong mawawala o aalis sa iyong tahanan. Pagpasok ng blessing sa loob ng bahay ay lalabas sa kabilang pintuan. Kaya naman ang tawag dito ay lagus-lagusan. Hindi po maganda na ganito ang setup ng iyong tahanan dahil magkukos po ito ng malaking problema. Para makaiwas at para masipsip ang problemang papasok sa tahanan, pwede mong sabitan ng crystal ball ang unang pintuan at Chinese coin naman ang pangalawang pintuan para makaiwas sa kamalasan. Isa pang bagay na pakakatandaan, pagbukas mo ng pintuan ay hindi dapat direktang nakatapat sa CR. Sa CR kasi pina-flush ang yung mga pinabawas na mga bagay-bagay, nagpa-flush po tayo dyan. Parang pina-flush mo rin ang pera na darating at papasok sa iyong tahanan kapag kabagwas mo pa lang ng pintuan, CR na agad ang mabubungaran. Hindi po ganito ang dapat na sistema sa iyong tahanan. Iwasan mo po ang ganitong bagay. Kapag naiwasan mo ang ganitong bagay ay maiiwasan mo po ang kamalasan. Ngunit kung hindi mo naman kayang iwasan at talagang nakalagay na yan, sa main door pa lamang magkabit ka ng crystal ball at sa pintuan ng CR ay magkabit ka naman ng Chinese coin. Para ang mga bagay na to ang sisip-sip sa kamalasan na posibleng mangyari sa iyong buhay at hindi na to humantong sa pagkasira ng iyong tahanan at hindi nahahantong sa kamalasan. Isa pang bagay na dapat mong pakatandaan, pagpasok mo ng pintuan ay hindi rin dapat direktang nakatapat sa isang bintana. Ito rin ay tinatawag na lagus-lagusan. Pagpasok ng swerte ay agaran din itong lalabas ng iyong tahanan. Hindi magtatagal at hindi mananatili sa iyong tahanan. Iwasan mo ang ganitong bagay para makaiwas ka sa kamalasan. Ang pag-iwas sa ganitong bagay ay pag-iwas din sa kamalasan. Kapag iniwasan mo ang ganitong bagay, may iwasan mo ang kamalasan. O di naman kaya, sabitan mo ang main door ng crystal ball at sabitan mo naman ang bintana ng Chinese coin. Para ang bagay na to ang magdudulot ng kaswertihan at makakaiwas ka sa anumang kamalasan.